Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa ating channel. So maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta po dito sa kwentong Aswan Kalbabalaghan na yung mga dati pong subscribers ng Dolls and Spooks ay yung iba po ay lumipat na po dito. Maraming salamat po talaga sa inyo. Anyway, so meron po tayong mga kwentong babasahin para sa video na ito. So meron po yung tungkol po sa kakaibang pangyayari na nangyari matapos ang isang kasal. Okay, and then meron pong kwentong aswang na I'm sure na magugustuhan po ninyo since paborito naman niyo yung mga kwentong aswang. So hindi ko na po patatagalin itong intro na to. So sit back, relax, and enjoy. Hello everyone! I just want to share my experience na nangyari sa araw ng kasal ko with my girlfriend of 6 years. Matagal naming inayos yung kasal namin since we both wanted na gawing special yung araw na yon. Hanggang sa dumating na yung araw ng Biyernes, May 13, 2016. Yes, Friday the 13th naganap ang aming kasal. Marami nagsabi noon na baka malasin daw kami kasi malas nga yung araw na iyon. Pero nakapagpasked na kami sa simbahang napili namin at isa pa, yun yung araw ng kaarawan ng aking mapapangasawa. Gusto niya na sa birthday niya kami ikasal para isang bagsakan na lang daw yung celebration. Kumbaga, birthday niya pati anniversary. Pumayag na lang ako since di rin naman ako masyadong naniniwala sa mga malas-malas na yan. Anyway, handa na yung lahat ng mga kailangan. Nandun na rin yung mga bisita, pare, pati na rin yung mga magulang ko. Pero halos isang oras na yung nakakalipas, hindi pa rin dumarating yung bride. Tinanong na ako ng pare kung matutuloy pa ba yung kasal at nagawa pa akong asari ng mga kaibigan ko na baka hindi ako si puti ng babaeng pakakasalan ko. Tinitext ko na siya at tinatawagan pero walang signal yung phone niya. Kinakabahan na ako noon hanggang sa lumapit yung receptionist sa amin at sinabing nandiyan na yung bride. Nag-ayos na yung lahat at naghintay na ako sa altar. Pagbukas ng malaking pintuan ng simbahan, siya namang pagpasok ng aking bride habang akay-akay siya ng kanyang mga magulang. Pero may napansin ako sa bandang likuran niya. Hindi wedding car, kundi taxi yung naghatid sa kanila. At meron pang itim na ninong dumaan sa likod nila bago makatapak sa simbahan. Nabirdohan man, sinawalang bahala ako na lamang ito. Pero nang inabot na sa akin ng papa niya yung kanyang kamay, binilungan ko siya kung bakit ang tagal-tagal nila. Ang sagot naman niya, Nasiraan yung makina ng sinasakyan namin. Sabi naman ng driver, maayos naman daw yun nung sinundo kami. Bakit? Kinabahan ka, no? napangiti na lang ako sa biro niya at pinagpatuloy na yung seremonya. Pagkatapos ng kasalan, dumiretso na kami sa reception ng aming kasal. So nagbigay na ng mga regalo at nagpatian. Nagsasayaw kami magsawa noon nang biglang mawala ng kuryente. As in napakadilim ng lugar. Naisip na lang namin na tapusin na lang kaagad yung reception para makauwi na yung lahat at makapag-honeymoon na kami. Nung nasa hotel na kami, medyo kinakabahan pa kami kasi hanggang kiss pa lang yung nagagawa naming dalawa. Pero ako na yung unang nag-initiate dahil ako yung lalaki. Nung una, inalalayan ko siya hanggang sa makasabay na siya sa akin. Habang palalim na palalim yung halikan namin dalawa, napatigil kami bigla dahil may kung anong nalaglag sa labas ng kwarto namin. Hindi ko naman yung pinansin at pinagpatuloy ko na lang yung ginagawa kong paggalik sa aking asawa hanggang sa biglang dumamay na lalaglag at biglang lumalakas yung ingay. Kahit minabuti kong tingnan na kung anong nangyayari. Pagdating ko dun sa bandang CR, napakarami nalaglag na bote ng shampoo. Maging yung mga aming mga gamit, nakakalat na rin. Nagtulong na lang kami mag-asawa na ayusin iyon. Nang matapos,
tinuloy namin yung naudlot naming honeymoon. Nagalikan kami hanggang sa malis ko na yung saplot namin dalawa. Nung una, nasasaktan pa siya hanggang sa masanay na siya at sumabay na sa bawat ulos na ginagawa ko. Nang matapos, pinagpahinga ko na muna si Mrs. at bala ko na rin sana magpahinga na makarinig ako ng katok galing sa labas. Tumingin muna ako sa maliit na butas sa pinto kung may tao at mula doon, nakita kong isang babaeng nakaitim at nakayuko ito. Pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Tumingin ako sa paligid at wala din naman. Pagtingin ko sa sahig, may mga bakas ng paa. Dahil siguro basa yung paa ng taong kumatok. Sinundan ko ng tingin yung mga bakas hanggang sa mahinto ito sa isang babaeng nakaitim. Nakayuko siya, pero kitang-kita yung nakakatakot niyang ngiti na nagpataas ng aking mga balahibo. Agad ko naman sinara yung pinto at bumalik sa tabi ng aking misis, saka nagpahinga na. May narinig kaming katukulit ng mga madaling araw, pero sinabi ko na lang sa misis ko na wag na lang itong pansinin at matulog na lang. Pagkagising namin, agad kami nagligpit at umuwi na kami sa bahay ng mama ko muna dahil balak namin kunin yung mga regalo na iniwan namin doon. Medyo nahihirapang lumakad noon si Mrs. kaya nakaalalay ako sa kanya. Siguro naman alam niyo na ang dahilan. Pag-uwi namin, parang may tinitingnan si mama sa likuran ko tapos bigla siyang sumigaw ng, Lumayas ka sa pamamahay ko! Hindi kita kilala! Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Naggulat kaming lahat noon at piniling pumasok na lang dun sa bahay. Pagpasok ni mama, ang sabi niya, may nakasunod daw sa aming isang babaeng nakaitim, kaya nakwento ko na rin sa kanila yung lahat ng mga weird na pangyayari mula nung kami kinasal. Doon yung nagdesisyon si mama na bigyan kami ng kulay red na tela na may kung anong laman sa loob na pwedeng iperdible o kaya ilagay sa aming bulsa. Pangontra daw kasi ito sa mga sasamang espiritu. Ngayon, nasa amin pa rin yung pangontra na yun. Meron na rin kaming isang anak. Mula din noon, hindi na rin naman nagparamdam yung babaeng nakaitim at payapa na kaming namumuhay ngayon. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Rosie. Kasalukuyang 46 years old at biyuda sa asawa. Nagtatrabaho ako sa isang pabrika na nag-ooperate ng 24/7. Madalas akong natotoka sa panggabi na trabaho o yung tinatawag nilang graveyard shift. One time, ang labas ko sa trabaho ay 2 AM Manila. Hindi naman ako takot na umuwi ng ganitong oras kasi sanay naman na ako. Mula opisina namin, kailangan kong sumakay ng jeep at sasakay pa ako ng tricycle papasok sa subdivision na aking tinitirahan. Kaso, minsan walang masakyan na tricycle kaya nilalakad ko na lang since hindi naman masyadong kalayuan at isa pa, exercise naman ito kahit paano. Yun nga yung nangyari sa akin nung gabing iyon. Nilakad ko na lang yung papunta sa bahay namin. Tulog na yung lahat ng mga kapitbahay namin at sakto na mga ambon pa kaya may kalamigan. Okay lang naman, naka-jacket naman ako at may dala akong payong. Medyo may konting distansya na lang ako mula sa aming subdivision na may narinig akong mga yabag. May tumatakbo sa bandang kanan ko. Nilingon ko ito at nakita kong isang lalaki. Sakto na napatapat siya sa poste ng ilaw kaya kitang-kita ko siya. Noong una, nagtaka ako kung bakit siya tumatakbo. Lalo pa dahil wala siyang pang itaas na damit. Naka-shorts lang siya at nakayapak. Hindi naman siya kalakihan, mga 5'8" lang siguro. Hindi naman siya mukhang taong grasa dahil maganda yung kanyang pangangatawan. May mga muscles siya, saka maputi at makinis. Hinintay kong tumapat siya sa akin para mamukhaan ko. Baka kasi kapitbahay namin na nagjo-jogging kahit na alam ko na hindi ito pangkaraniwan. Pagtapat niya sa akin,
Doon ko naisip na baka snatcher ito. Hindi ko siya kilala. Parang hindi ito taga-barangay namin. Kaso, may snatcher ba na walang damit? Saan niya ilalagay yung mga ninakaw niya? Sinundan ko na lang siya ng tingin dahil mas lalo akong nahiwagaan sa kanya. Paglingon niya, iba na yung kanyang muka. Ang kanyang mga matay wala ng puti. Naniningkit na ito at puro itim na lang. Tumigas yung kanyang mga panga at parang nawakwak yung kanyang bibig. Nagsilabasan yung kanyang mga ngipin na parang isang pating. Inangilan niya ako, tila nananakot. Pero mas lalo akong napatitig sa kanya at pilit kong tinatandaan yung kanyang muka. Doon, nagpatuloy siya sa kanyang pagtakbo at ng mga 2 metro na yung agwat namin, nagpatuloy na ako sa paglalakad pa uwi. Pagdating ko nun sa kanto, huminto ako sandali para tingnan kung saan kali siya papasok, ngunit wala na siya. Hindi naman na naulit pa iyon, pero nagtataka pa rin ako mapagkasa hanggang ngayon kung sino iyon at kung isa ba siyang aswang. Malamang ay nagtataka kayo kung bakit ako hindi nasigndak noon dun sa taong iyon na maaring isang aswang. Ang dahilan, dahil may lahi rin naman akong aswang, pero ako mismo, hindi aswang. Magulo ba? Ipapaliwanag ko. Nagsimula ito sa lolo ko, tawagin na lang natin na Florante. Nagpunta kami ng pamilya namin sa sementeryo dahil araw ng mga patay noon sa aming probinsya ng Leyte. Naghawa kamay kaming lahat magpapamilya sa kasabay-sabay na nagdasal. Napansin ko na yung lolo namin, hindi sumali sa amin. Nasa bandang likuran ko lang siya. Hindi ko alam na buntis pala ako sa aking panganay. Bago lang kasi kaming kasal ng aking asawa at halos 1 buwan pa lang yata ang aking tiyan. Ang nakakapagtaka lang, makailang beses niyang kinurot yung aking tagiliran. Nung umuwi ako, grabing pamimilipit ng aking tiyan. Nung nalaman ng mga tiya at tiyo ko, hindi kasi kami dun lumaki at bihira lang talaga kami bumisita sa Leyte, nagkatinginan lang sila at parang kinukutuban. Doon nila inamin sa akin na meron haka-haka nga daw na aswang ang aming lolo Florante. Ako naman, hindi naman ako kagad naniwala. Paano naman kasi, lahat na lang matatanda dun sa lugar na iyon, pinagbibintangan na aswang. Naisip ko na baka judgmental lang sila. Natigil naman yung pananakit ng tiyan ko, kaya pinagsawalang bahala ako na lamang. Hanggang lumipas ang mga araw, naiwan kaming 2 ng asawa ko dun sa bahay. Nanonood lang kami ng TV nang biglang may parang nahulog na malaking bato mula sa aming bubong. Medyo malayo ito sa kinuupuan namin, kaya nagkatinginan kaming 2 kasi kapwa kami nagulat. Wala namang puno sa paligid, kaya alam namin na may nagpaparamdam. Kaiba din kasi yung atmosphere noon. Ang nakakapangilabot pa, titig namin 2 yung dahan-dahan paglakad na kung ano bang meron dun sa bubong. Yung bubong kasi ay luma na at kinakalawang, kaya anytime, baka mahulog yung mabigat na nilalang na naglalakad dun sa bubungan. Natakot na talaga kami kasi unti-unting parang nagyuyupi yung bubong sa bandang itaas ko na para bang dumadapa ito at may sisilip na sa amin. Pero hindi ako masyado nagpadala sa aking takot. Nagpakuha ko ng itak sa aking asawa. Alam ko kasi na may nakatago doon sa kusina. Nabili nakarinig ako ng huni ng tik-tik. Nagsuot ako kaagad ng itim na damit. By this time, alam ko na kasi nabuntis ako para daw hindi makita ng aswang yung sanggol ko sa aking tiyan. Tinext ko yung mama ko na umuwi na sila dahil nga inaaswang kami. Nagulat naman kami nang merong malakas na pagbato sa loob ng bahay ng 2 beses. Akala namin nabasag yung mga tiles. Tingnan namin kung sino yung bumato, pero wala naman kaming nakita at wala rin kaming natagpo ang bato. Ang hindi namin ma-explain kung saan nanggaling yung bato, samantalang nakalak naman yung buong bahay. Naupo na lang kami sa tapat ng TV. Hindi kami nagkikibuan.
Ayoko din naman pumasok sa kwarto at makapasukin ako doon. Hanggang mauwi na yung mga pinsan, tita at mama ko. Naglibot sila sa buong bahay namin at nagsunog ng papel habang nagmumura. Mukhang epektibo naman dahil nawala yung huni ng tiktik. Sinabi nila sa akin na si Lolo Florante daw yun at pagpasensya na lang daw namin kasi hindi talaga nito makontrol yung pagiging aswang. Pero siguro naman daw, hindi nito ako tutuluyan, pati yung aking anak, kasi kamag-anak naman daw kami. Pinatingnan ako sa albularyo at nakumpirma nga na si Lolo Florante yung maaswang sa akin. Dahil sa kapamilya naman namin, pinalampas na lamang namin ito. Umuwi na lang kami kaagad sa Maynila para wala ng gulo. Nanganak naman ako ng normal. Hindi ito naulit pa mula nang umalis ako dun sa Leyte. Hanggang dito na lamang po. Mahilig ako magbasa ng mga horror stories. Pero ilang buwan din akong tumigil sa pagbasa at panonood ng mga nakakatakot dahil sa aking anxiety at depression. Ngayon, hindi pa naman ako magaling pero nakakapagbasa na ulit ako. Pero manood, hindi ko pa kaya. Madalas ikwento sa amin ng mama ko yung karanasan niya nung bata pa siya. Ganito yung kanyang kwento. Bata pa ako noon, nag-aaral ng elementary. Hindi ko makakalimutan yung 3 gabing nakakatakot na pangyayari sa aking buhay. Sa kwarto namin, 3 kaming natutulog. Katabi ko yung 2 kong ate at nasa gitna ako. Sa sagil lang kami nakahiga, yung saping banig. Sa bandang paanan ko, may isang sako ng palay. Nasa bandang kanan ko naman ang pintuan na tanging kurtina lamang yung harang. Paglabas ng pintuan, sala na. Sila mama at papa ay sa sala naman natutulog. Unang gabi, tulog na kaming lahat, pero nalimpungatan yung diwa ko dahil nararamdaman ko may kumikiliti sa aking paa. Natakot ako, kaya pinikit ko na lang yung aking mga mata. Patuloy lang sa pagkiliti ang kung sino mang nasa paanan ko. Hindi naman pwedeng isa sa mga ate ko na katabi ko ang gagawa noon dahil nakasiksik sila sa akin, kaliwat kanan. Ramdam ko ang kanilang mga hininga. Hinila ko yung kumot habang nakapikit at nakatalukbong ako hanggang sa ako'y makatulog. Wala ako nitong pinagkwentuhan. Ikalawang gabi, tulog na ulit ang lahat. Nalimpungatan na naman ako dahil sa mga kiliti sa aking paa. Pero hindi pa rin ako dumilat dahil sa takot. Hinila ko ulit yung kumot at naglalukbong hanggang sa makatulog. 3 gabi, hating gabi at tulog na ang lahat. Nagising na naman ako sa mga kiliting yun. Hinila ko ulit yung kumot at nagtalukbong. Pero nakakapagpatakot lalo sa akin ay nung hilahin niya pababa yung kumot. Hindi ako makagalaw, pero nakapikit lamang ako. Yung kiliti niya, tumataas, papuntang tuhod, hanggang leeg ko na. Grabe yung takot na nararamdaman ko noon. Halos kumawala na yung puso ko. Maya-maya, naramdaman kong tumigil siya. Kaya habang nakapikit, hinila ko yung kumot sa pamamagitan ng aking paa at nagtalukbong ako. Pero di ko alam kung bakit naisipan kong idilat yung aking mga mata at silipin siya. Unti-unti kong binaba yung kumot ko sa aking ulo. Dahan-dahan dinilat ang aking mga mata. Pagdilat ko, kitang-kita ko, isang babaeng nakaupo sa sako ng palay. Nakabistidang puti at mahaba yung buhok niya na natatakpan yung kanyang mukha. Sa sobrang takot ko, pagkapang akong pumunta sa sala at pumagit na ako kila mama. Dabang-dama ko pa rin yung takot sa nakita ko. Pero salamat at nakatulog pa rin ako dahil hindi na ako ginambala pa ng babaeng nangingiliti. Nang mga sumunod na gabi, wala na nagparamdam pa sa akin. Siguro
gusto lang naman niya na tingnan ko siya. Kaya di siya tumitigil sa kakakiliti sa akin. Dahil sa kwentong niya ni Mama, nagka-trauma tuloy ako sa mga white lady. Hindi lang si Mama yung nakakita ng white lady na yun dun sa bahay nila Lola. Maging yung mga pinsan ko, ginambala din ng mahimbing na pagtulog na nangingiliting white lady na yun. Okay guys, so yun na nga po yung ating mga stories para sa video na ito. So isa-isahin po natin i-discuss ang mga stories na yan. So before that, Diyos ko ang init. Oh my God. So bibilisan ko lang kasi nga hindi ako makapagbukas ng ventilador since maingay nga siya, pero sobrang init guys. So ingat-ingat tayo ngayon kasi feeling ko nga ako nga parang inuubo na naman ako dahil nga sa sobrang init ng panahon. Kasi ganun parang napapansin ko ganun ako kapag masyadong malamig o kaya masyadong mainit, inuubo ko parang hindi kinakaya ng aking lungs. But anyway, enough of that. So let's discuss the story. So yung unang kwento guys, I'm so sorry pero parang familiar na siya sa akin pero hindi ako 100% sure. I think nabasa ko na ito before. Hindi lang ako sigurado pero since siguro matagal na to, since hindi ko na nga maalala, so binasa ko na rin, okay, para sa mga taong hindi nakapakinig ng video na yon. But anyway, let's go ahead and discuss the story. So yung regarding nga po ito dun sa kanya pong kakaibang karanasan habang nung kinakasal sila. Ngayon, hindi naman piniliwanag kung ano ba tong babae nagpapanamdam sa kanila na nakaitim, okay, na isa ba tong baka isa tong dati niyang kasintahan, okay, na either niloko niya siguro o hindi sila nagkatuluyan nito na bitter, na kinulam sila o kaya baka namatay or what. Hindi naman niya pinaliwanag kung sino ba yung palagay niyang babaeng yun na nakaitim na nanggugulo sa kanila nung araw ng kasal nila. Pero ang importanteng nangyari dito is hindi naman siya nagpatuloy. So maaring siguro dahil nga malakas ang pananalig nila sa Diyos o sadyang hindi lang nila binigyan masyado ng pansin, hindi natuloy. Which is good. Okay, syempre ayaw naman natin na since nanahibik naman sila, gusto nagmamahalan naman sila, ayun, assuming, okay, bigyan natin sila ng benefit of the doubt na wala naman siyang ginawang masama dun sa babaeng yun, na baka isa lang tong elemental o kaya bad spirit na kumapit sa kanila for some reason that we don't know. Pero kung ano pa man, okay, mabuti na lang din yung mga hindi nangyari. Diyos ko. Nakakaloka yung mga part na hindi ko na tinanggal yung mga part na may mga ginagawa silang something dyan. Okay, para lang para medyo mas spicy lang na kaunti yung kwento. Okay, doon naman tayo sa pangalawang kwento. Regarding nga po ito dun sa kanyang experience sa aswang. Okay, aswang na nagja-jogging. So, nung unang narinig ko to, akala ko nga parang, okay, baka hindi naman to aswang, okay? Kasi nga baka, ewan ko, naka-drugs ganyan. Kaya nakahubot-hubad. Hindi naman nakahubad pala, sorry. Hindi naman naka-shorts naman. Hindi naman yung tipong parang umaalog-alog yung niya dun habang tumatakbo-takbo siya. No, hindi naman. May naka-shorts naman siya kahit paano. Pero nakayapak, tapos walang pang itaas. Okay, and then, yun nga, nagtumatakbo. So, hindi natin alam kung saan ba ito nakatira si ate, kung baka sa probinsya ba talaga siya nakatira or what. Okay, para may magkaroon ng aswang dun sa ganyan. Kasi guys, ako rin kasi, naglalakad din ako paminsan-minsan pa uwi. Sa hindi nakakalam, bumalik na kasi ako sa pagtatrabaho sa office. So, usually may mga times na umuwi ako ng mga madaling araw din, ganyan. Paano ba sabi? Well, kung may tsura, okay lang. As long as hindi naman ako sasaktan, no? Hindi naman walang mangyayari. Kung di ba? So, hindi tayo magreklamo kung may mga ganyan na mga tipong mga magandang katawan na tumatakbo-takbo dyan. Pero syempre, hindi ko siya kakausapin. Yung dalagang Pilipina to. Parang lang, okay? So, parang kunyari lang, parang okay, ganyan-ganyan. Syempre, titingnan mo lang, hindi mo susunod ng tingin, okay, nakakahiya yun. So, wala lang, parang, okay, ganyan. Pero sa loob mo, oh my God, ano ba yan? Grabe. Parang, yun, at least, kasi wala naman nangyari. Medyo tinakot siya, pero hindi naman siya nagpasindak. Okay, which is good. At least, kasi, pag ganun, di ba ang sabi nila, kapag nagpakita ka ng takot, so, lalo kang tatakutin. Okay, pero yung sa lolo niya, yung sa experience niya dun sa lolo niya, yung makakaiba na magkamag-anak sila, lolo niya mismo yun. Pero yun nga, parang pinagbalakan siya na
patayin yung baby, at least kunin yung baby na nasa loob dun sa napupunin niya. Siguro kasi talaga kapag aswang ka, hindi mo talaga matiis o hindi mo talaga ma-control yung sarili mo, or kahit siguro paano nakokontrol pa rin, pero alam mo yon, talagang pigil na pigil ka para talagang sabihin natin yung nalulung sa bawal na gamot, ganyan, o yung paninigarilyo, na gusto, alam mo man sa sarili mo na masama yun, ayaw mo nang gawin sana, kaso ang hirap-hirap siyang pigilan kasi lalo na kung talagang lulong na lulong ka na doon sa bagay yun. Eh ano pa kaya kung talagang nag-uudyok sa'yo na kumain, ganyan. So yun nga, so kailangan mo talaga magpigil ng sobra-sobra. Ang mabuti na nga lang dito, hindi nga natuloy, okay? Kasi nga, yun nga, papaano na lang pala kung talagang biniktima na siya ng lolo niya na yun. Okay? So, nakakatakot. Kayo ba guys, kung sakasakali man na meron kayong kamag-anak na aswang, titira pa. Ako kasi parang madali naman, kung di ka naman talaga nakatira, di madali. Kunyari, bumibisita ka lang naman, so pwede ka naman umuwi. Pero kunyari, yung magkasama kayo sa isang bahay, unless may makakayanan kang makalipat ng ibang bahay ng ganun lang ka-simple, ganun lang kadali, edi mabuti. Pero, syempre, ang hindi kasi maintindihan ng iba, parang, okay, hindi naman yung talaga, maliban na nga lang kung marami kang pera o may naitabi kang pera na madali para sa iyo lumipat ng matitirahan. Pero kung wala kasi, ang hirap-hirap talaga noon. Parang anong gagawin mo? Wala ka namang ibang alam mo na tumira ka sa lansangan, sa kalsada, ganyan, para makaalis lang doon. Syempre, di ba, titingnan mo, ano rin, iistimahin mo rin kung ano bang pwede mong gawin. Okay, para sa akin kasi talaga, parang napakadaling sabihin na, kung ayaw mo na dun sa sitwasyon mo sa buhay mo ngayon, umalis ka. Okay, ang tanong, may kakayanan ka ba para umalis? Kung wala, yun yung dapat isaalang-alang ng mga tao nagbibigay sa iyo ng ganung advice. So, kung ganyan na nagbibigay ka ng advice na ganyan, sana magbigay ka rin ng solusyon. Okay, patirahin mo sa bahay mo o kaya hanapan mo ng pwede niyang tirahan pansamantala. Kasi hindi yung pwedeng, bakit kasi hindi ka pa umalis doon, ganyan-ganyan. Ang tinanong mo ba kung kaya niya bang umalis doon? Okay, kung may malilipatan siya. So, ayun yung para sa akin yung mga naisip ko lang, hindi naman siya actually ganun yung issue dito, pero biglang na parang napaano ko lang, naisip ko lang na ang dali-dali kasing magbigay ng advice, pero kapag i-execute mo na, okay, o gagawin mo na talaga yung mismong ina-advise nila, yun ang mahirap. Okay, doon naman tayo sa pinakahuling kwento. So, ito yung parang medyo light lang na story, no? Although, nakakatakot siguro siya kapag ikaw yung nasa sitwasyon na yun, pero para sa akin parang hindi nga natin alam kung masama ba yung pakay ng white lady na yon. Kasi yung iniisip natin palagi na white lady na parang laging iniisip natin multo na kaagad, ganyan. Minsan pala, hindi pala sila multo kung hindi mga engkantada, diwata, ganyan. Kasi may napanood na ako sa kanya, rated K yata yun or something, na ang ano daw doon, nagpapakita daw pala doon, akala nila white lady multo, pero actually, isa pala siyang diwata na nagbibigay babala sa mga taong nandoon na baka magdisgrasya sila, kasi parang blind spot yata yun, yung parang sa accident prone talaga yung lugar na yun. So nagpapakita yung white lady doon para magbigay ng babala na mag-ingat ka. Okay, nasisense ko na medyo magkakaroon ng disgrasya ngayon dahil nga siguro either lasing ka or hindi mo siguro kayang magmaneho, ewan ko kung ano mong meron sa'yo. Pero yun nga, okay, so baka nagdadala lang ng babala na dapat nga i-grateful pa natin imbis na ikatakutan natin siya, okay. Pero ito, hindi natin alam kung ano bang purpose kasi I don't think na nasa panganib naman siya sa pagtulog, natutulog naman siya unless babangungutin siya dapat or what. Okay, pero yun, nagpapakita rin daw sa iba. So, I think sa puntong ito, hindi ko malaman, hindi ko masabi kung mabait ba itong nagpaparamdam na white lady na ito or wala lang. Okay, baka may masama siyang tangka. Baka kapag natakot ka talaga ng grabe sa kanya, pwede ka niya nasaliban, or baka naman isa lang siyang playful na diwata o kaya engkantada na wala, gusto ko lang mangiliti. Buti nga nangingiliti lang kaya di ko nangangalmot, diba? Di mahirap yun. Okay, o nangangagat, ganyan, for that matter. Pero anyway, so mabuti naman, hindi naman daw naulit na yun. Okay, nagpaparamdam sa iba, pero alam niyo ako guys, kung ganyan lang naman, mga kiliti-kiliti, sige, fine. Ako pa malakas sa kiliti ko. Talagang tatawa talaga ako kapag kiniliti ako. But anyway guys, so ayun, so I hope na nag-enjoy po kayo sa mga stories na aking binasa para sa video na ito. So Lenten week na po ngayon. So Biyernes Santo na po, mamaya sa linggong ito, I mean for this week. So yan nga, tapos Easter Sunday. So I hope na magnili po tayo lahat
I hope na nasa mabuting kalagayan po tayo lahat. Okay, so ayun po. So stay fabulous and spooky dolls. Subscribe po kayo dito sa ating bagong channel na Kwentong Aswang at Kababalaghan. Mag-like po kayo at saka mag-comment po kayo down below. Kung ano naman po yung gusto nyong i-comment, itanong, or pag-i-discuss po natin lahat yan. Maraming salamat sa inyo guys and God bless po. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.